Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang napipintong pagsampa ng reklamo o kaso ng iba't ibang farmers group versus sa administrasyon ni PBBM. Kaya gusto ko lang i-remind na meron pa tayong stock ng dark chocolate or yung tablia o kakao. Walang preservative ito. Pure organic. Pwede pang mag-order sa number na ito. Tawag lang or text 0916-9000-997. Okay. Ano itong bagay na kung saan magsasampa ng reklamo o kaso ang mga farmers group? Ito po yung Executive Order number 62 na inilabas ng Malacanang ng layunin is ipababa ang taripa ng bigas, yung imported rice, from 35% to 15%. So dahil pirmado na yan, i-implement na, umangal po ang iba't ibang farmers group. Isa dyan yung Federation of Free Farmers of the Philippines na pinangungunahan ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Ano pa? Yung SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas. Yung Executive Director nila si Jose Cainglet and many others. Itong iba't ibang grupo naka-ready na yung kanilang isasampang reklamo, I don't know kung anong kaso ba ito, para hilingin ang Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order ang Korte para hindi ipatupad yung pagbaba ng tarifa. Okay, bakit nagre-reklamo ang mga farmers dito sa pagbaba ng tarifa? By the way pala, ano ang purpose ng Administrasyong Marcos Jr.? Bakit nila ibinaba ang tarifa? Kasi nung una, pag-approve ng Rice Tarification Law, 50% ang tarifa noon, yung buwis, at malaki ang nakukolekta ng gobyerno. So dahil income ng gobyerno ito na ibabalik sa taong bayan, na ibabalik sa mga magsasaka para subsidy. So malaking tulong sa mga farmers itong kung mas mataas ang tariff, mas mabuti pabor sa mga farmers. Para yun po ang security ng mga farmers para hindi magbaha ang market ng imported rice. So ang nangyari over the years, bumaba ang tarifa from 50, naging 40, naging 35. So ngayon 35. Nag-decide na po ang Malacanang, ang Pangulo, gawin na lang 15%. Sabi ng mga farmers na malulugi ang gobyerno, malulugi ang mga farmers kasi maliit na yung nakukuliktang buwis, maliit na rin ang maibibigay na subsidy sa mga farmers. Ang rason lang ng gobyerno is para daw bumaba ang presyo ng bigas. Kaya lang, yun po, ipinaliwanag ni Ted Pailon. Salamat kay Idol Ted Pailon. Hindi pwedeng mangyari na maibaba ang presyo ng bigas kahit ibaba yung taripa. Bakit? Ganito yung competition eh. Yung pagbilhin natin ang imported rice, example, sa Vietnam, ang puhunan is 30 pesos per kilo. Ang puhunan. So, idagdag mo na ang shipping, delivery cost pagdating sa Pilipinas. Ang puhunan na ng bigas na yun is
42 hanggang 49, depende sa presyo ng world market. Kaya yung sinasabi ng gobyerno na kaya ibinaba nila ang taripa para gawing 29 pesos per kilo na ng bigas, hindi talaga mangyayari yun. Kalokohan yun. Kasi puhunan na lang doon, pag-angkat sa Vietnam is 30 pesos na. Paano nila ibebenta ng 29? Kaya umaangal ang mga farmers group. Anti-farmers policy, itong pagbaba ng taripa, pro-importer, pro-oligarchs, itong pagbaba ng taripa. At yun po ang nirereklamo ng mga farmers. Plus, ang malaking basihan nila. Dito, nangangamba ang Department of Agriculture. Kasi, ang normal procedure sana, bago mag-decide ang NEDA, o mag-decide ang Pangulo, na ibaba yung taripa, dapat i-consult sa mga farmers group. Na nakalagay yan sa batas, i-consult. Ang problema, nag-decide ang Pangulong Marcos, ibinaba ang taripa without consulting the farmers. Doon naghihimotok, doon naghihinanakit ang mga farmers. Bakit hindi sila kinonsulta? At umaamin ang Department of Agriculture na hindi nakonsulta ang mga farmers. Kaya ito, yung pangamba na ang Supreme Court mag-issue ng TRO, naabutin ng 60 days. Yako, natatakot na po ang DA. Nagsalita na ang DA Secretary. Sabi niya, kapag nag-issue ng TRO ang Supreme Court, daw magkakaroon ng rice shortage. Bakit? Wala na daw gustong mag-import. Mauubos ang stock nila na imported. Di tataas na naman ang presyo, something like that. Sabi naman ni former DA Secretary Leonardo Montemayor, hindi namin kasalanan kung hindi sila mag-import. Basta kami, karapatan namin na humingi sa Korte Suprema ng tulong para i-restrain yung pag-import ng bigas dahil bakit hindi nyo kami kinonsulta? Oo nga naman. Pati ito palang nangyari. Ang Department of Agriculture, ayaw ng DA na ibaba yung tarifa ng bigas. Ang gusto ng DA, itaas pa. Ibalik sa 50. Tapos ayaw ng DA na ang pagbaba ng taripa hanggang 2028. Kung ibaba man ang taripa, mga 6 months to 1 year lang. Bakit ang desisyon ng NEDA, desisyon ng Pangulo, hanggang 2028 na ang pagbaba ng taripa? Yun po ang mga question mark. Ano ba talaga ang gusto ng administrasyong ito? Tulungan ng mga farmers o paligayahin ang mga importers? Maalala ko po nung birthday ng Pangulo last year, September 19 ba yung birthday niya? Basta, iyon yung kasagsagan na nagtaas ang presyo ng bigas. Tinanong ng mga reporters ang Pangulo, anong birthday wish niya? Anong sabi niya? It is my wish na mapabuti ang welfare ng mga magsasaka. Okay? Ang galing. Kasi by that time, siya pa ang DA Secretary. Gusto ko na umangat ang buhay ng mga farmers. Lumaki ang income nila. Yun ang wish ng Pangulo. Bakit ngayon itong mga desisyon niya, lumalabas ang mga farmers ang kawawa? Kasi malulugi sila dahil sa importation na napakababa na ang taripa ay talagang babaha ang presyo ng imported rice. Kawawa itong mga farmers natin. Yun po ang kalagayan. Kaya natatakot ng gobyerno yung isasampang kaso na
kikita nila siguro, baka papaboran ng Korte Suprema yung mag-issue ng TRO. O di wala na, stop na yung, may stop na yung importation. Nako, marami nang mag-aangal. Bakit hindi nyo kaya na, no? Something like that. So, tingnan natin. Basta decided na po ang SINAG, Free Farmers Federation, na isampa na. I don't know kung, basta nabasa ko sa mga news article na naka-ready na po yung isasampang reklamo sa Korte Suprema.